Pagising ko nga nakita ko si ate malungkot. Kaya tinanong ko siya kung bakit siya malungkot. Nasira na daw yung cellphone niya. Kaya inulit ko ulit yung tanong ko ng patumbling. Ba't malungkot ang ate ko? Pagtumbling ko nga sa kanya, hindi na malungkot ang ate ko. Shoot! Di daw niya namalayan. Habang naglalaba siya, nakalagay yung cellphone niya sa pantalon. Kaya ngayon hindi na mabukas yung cellphone. Sinubukan nga namin yung napanood namin sa Facebook. Kaya pumunta muna kami sa tindahan para kumuha ng bigas. Sabi kasi doon, kailangan daw i-overnight yung cellphone sa bigas para bumukas na ulit yung cellphone. Sinubukan nga namin para nga kami magluluto ng ulam dito. Fried rice na may sirang iPhone. Charot! Pagkatapos nga namin mapatungan sa bigas, in-overnight din namin ng 24 hours. Kinabukasan nga, binalikan na namin kagad ni ate yung sinaing namin. Minsan na lang talaga maglabas si ate. Sinama pa talaga yung cellphone niya. Tinry nga namin i-charge yung cellphone. Baka sakaling ma-open na. Kaso hindi talaga bumubukas yung cellphone. Wala talagang lumalabas na kagat ng Apple. Kaya binalik na lang din namin. Kasi sabi ko sa kanya, samahan ko siya kung saan ako bumibili ng cellphone. Yun nga lang, medyo malayo yung Green Hills dito sa Pampanga. Kaya kailangan namin maglakbay ng 4 na oras. Pagkatapos ko nga makapagbihis, nakahain na rin yung mga almusal na kakainin namin. Favorite ko nga tong almusal ngayon. Kaya sigurado ako mapaparami ako ng kain. Binilisan na nga lang din namin yung pagkain namin para maagad din kami makaalis. Tsaka hindi kami maabutan ng traffic. Coding pala yung sasakyan ngayon. Kaya magko-commute muna kami ni ate. Tsaka kahit hindi coding, hindi ko pa kaya mag-drive sa Manila. Dito na pala kami sa terminal ng bus. Saktong pagdating nga namin, dumating na din yung bus na sasakyan namin. Yun nga lang, ang daming pasahero ngayon. Kaya standing muna kami. Pwede naman maghintay sa susunod, pero standing na naman. Kaya sumakay na din kami. Sunod nga dito kami sasakay sa LRT. Sobrang dami nga din pasahero sa LRT. Kaya panigurado nakatayo na naman kami ni ate. Sa lagi namin pagbiyahe ng Manila, sana na din kami lagi nakatayo. Swertihan na lang kapag nakaupo. Sobrang dami nga namin sa loob. Kaya di ako makapag-video ng maayos. Bago nga kayong bumili ng cellphone, dumiretso na muna kami sa simbahan ng Quiapo para makapagpasalamat sa mga biyayang dumarating. Pagtapos nga namin makapagsimba, sumakay ulit kami ng bus papunta ng Green Hills. Pahirapan nga yung sakayin papuntang Green Hills. Kaya kailangan din namin tumakbo. At ang swerte nga namin ngayon, kasi wala pa masyadong pasahero. At nakanood pa kami ng TV. Pinapanood ko yan nung bata pa ako. Update ko lang kayo, andito na pala kami sa Green Hills. Habang naglalakad nga kami ni ate dito, may tumatawag sa akin na charot. Charot! Babay mo. Thank you po Shoutout ko daw sila sa vlog. Yung pagbibilhan pala namin ng cellphone dun sa taas. Medyo nakakahilo pala kapag tinuturo. Kaya pupuntahan ko na lang. Pagkarating ko nga kung saan ako bumibili ng cellphone, nagulat si ate. Hindi rin niya inaasahan yung pagpunta ko. Natuwa nga ako dyan kay kuya. Binigyan niya kami kagad ng upuan. Parang alam niya yata na standing kami kanina. Charot! Habang naghihintay nga kami, dumating na din si ate. Siya yung may-ari dito sa HD Gadget. Nagtingin na nga kami ni ate kung ano yung bibili niya cellphone. Dito pala sa Green Hills, marami silang iPhone na binibenta. Pero dito na ako sa HD Gadget bumibili. Meron din silang second hand. Pero yung bibili ni ate, brand new na. Sabi ko kay ate, mag iPhone 14 na din siya. Para magkapareho na kami. Para hindi rin nagkakalayo yung video kapag gumagawa kami ng vlog. Sa mga oras nga na yan, nakikipagtawaran na si ate. Sa last post ko pala nung video nung bumili ako ng cellphone, ang dami nagtanong paano malalaman kung brand new pa yung phone. Kahit brand new naman talaga yung binili dito sa Green Hills. Eto ay tuturo daw sa akin ni ate. Sa likod daw ng box, meron kang makikitang parang code o yung serial number. Tapos pwede mong i-check yung coverage device at makikita mo naman sa mismong phone kung na-activate na yung iPhone. Paano naman malalaman kapag local? Makikita mo naman yon, lalo na kapag manggay lumabas. Hindi kagat ng Apple. Charot! Dito na din pala in-unbox ni ate yung cellphone. Baka kasi kapag sa bahay pa namin in-unbox, baka nagulat kami pandesal yung nasa loob. Charot! Pero sobrang trusted ko na yung HD Gadget. Ilang beses na din kasi akong bumili dito. Murder na din ako online. Kaya dito ko na lang din pinabili si ate. Favorite color pala ni ate, kulay violet. Buti na lang din, mayroon din silang kulay violet na stock. Ilagyan na din nila ng tempered glass. Binigyan din si ate ng maraming freebies. Ang masira pala yung cellphone niya. Ito yung temporary niyang ginagamit. Pang load niya yan. Tsaka gamit niya sa mga customer. Tapos ito na yung cellphone niya ngayon. Pagkatapos nga ni ate, ako naman. Tinanong ko nga kay ate, parang kapatid niya ako Shoot! Nakiki-ate na ako para bigyan niya ako ng discount. Tinanong ko nga kung magkano yung iPad M2 nila. Kasi parang gusto kong bumili. Lalo na kailangan ko din to. Gagamitin ko din kasi to para makapaglaro ng Temple Run. Charot! Para dito na lang din ako nagsusulat sa mga ginagawa kong content. Medyo nahihirapan din kasi ako. Yung cellphone lang yung ginagamit ko. Lalo na kapag may mga meeting sa client. Sa tagal na pag-uusap namin sa pagtatawaran, nabigay din sa akin ni ate yung iPad M2. Dito ko na din in-unbox. Baka pag uwi ko, pandesal din yung nasa loob. Charot! Tagal ko na din pala gustong bumili ng M2. Ngayon lang ako bumili. Kasi ngayon alam ko deserve kong bumili nito. Reward ko na din sa sarili ko. Kasi ilang araw na din ako nagsisipag. Kahit sabi ni mama, ang tamad ko daw sa bahay. Chot!
Bumili na din pala ako ng pencil. Dito ko na din pala siya i-unbox. Baka kung sa bahay ko pa siya binuksan. Mongol to yung nasa loob. Charot! Ang bait nga ni ate. Binigyan niya na naman ako ng discount. Ilagyan na din pala ni ate ng tempered glass yung iPad. Medyo malaki yung screen. Kaya medyo nagtagal sa paglalagay ng tempered. Dahan-dahan nga lang si ate. Para maiwasan yung pagbabubbles ng tempered glass sa screen. At nang matapos niya na nga malagay yung tempered, tinry ko na tong lapis kung gumagana. Kaya sinulat ko na dun yung favorite line ko. Sa buong buhay ko, dito ko lang din na-enjoy yung pagsusulat. Chawot! Binigyan din pala ako ng maraming freebies ni ate. At nang matapos nga kami makabili, nagbayad na din kami para makakain na din. Magbababay na sana ako sa nagtitinda. Kaso may bigla siyang pahabol. Binigyan niya akong 2 iPhone 10. Ay iPhone XR na pala to. Sa akin na daw. Kasi mabait daw ako. Pero itong 2 iPhone na binigay niya, ibibigay ko to sa mga top fan ko, sa lagi nanonood at nag-heart sa mga ina-upload kong vlog at sa mag-share na din ng video na to. Kaya salamat sa HD Gadget. Bago nga kami umuwi ni ate, kumain na muna kami. Sinetap ko na din yung Face ID at nilagyan ko na din ng password. Ayun lang. Bye-bye!